Good morning guys, ayun po, kakagising ko lang ngayong araw. At ngayon nga pala ay Sabado. So wala na naman tayong pasok ng 3 araw. Bali wala tayong pasok ng Sabado, Linggo, tsaka Lunes. Time check muna tayo. Mag-11:30 na ng tanghali. So bago tayo kumain, magluluto muna tayo ng kakainin natin ngayong tanghalian. So sinabi ko sa inyo kanina na wala kaming pasok ng November 3. Yun po yung Lunes at red calendar yun dito sa Japan. At bakit nga ba nawala kaming pasok na Monday? Dahil po yun yung culture day nila dito sa Japan. So yun po, sinicelebrate nila kaya wala kaming pasok nun sa work. Actually, pag nag-celebrate naman sila dito, yung mga Hapon, pag mga red calendar, parang simple lang po yung celebration nila. Kundi lumalabas sila sa mga lumalabas sila kung saan sila pupunta. Or kasama nila yung mga pamilya nila or tinatawag din nilang family day. Kaya alam niyo po dito sa Japan, masyado silang workaholic. Kaya wala silang work-life balance masyado. Kaya napapansin po natin sa iba na na wala pang mga anak, walang asawa. At ang ginagawa lang nila puro mga trabaho. Kaya masyado silang lublob sa trabaho. So anyways, magluluto na muna tayo. At medyo gutom na rin kasi ako para makakain na tayo ngayon. Bali kakaluto lang itong kanin guys. Kaya naisip ko na lang na isangag na lang to. Para maiba naman. Tapos ito yung ulam natin is spam. Magpiprito na lang tayo ng spam guys. Para may kakainin tayo ngayon. Bali mamayang gabi na lang tayo magluluto. Pero iniisip ko kung anong lulutuin ko mamaya. Okay po, nakaluto na rin ako ng kakainin natin ngayong tanghalian. At ito nga pala yung niluto ko ngayon. Fried rice. Wow. Tapos, luto rin ako ng spam. Yan, ulam natin. Tsaka itlog. Prito itlog po. Actually, brunch. Parang pinagsamang breakfast tsaka lunch. And then, nagluto rin ako ng sabaw na miso soup. Ayan po. Nilagyan ko siya ng dahon ng bawang. Para may sigla naman itong ulam natin ngayon. Ngayon nga po pala, maglalaba lang muna tayo ng mga damit natin. At alam niyo ba, nung kahapon pagkatapos ng trabaho namin, nagkainuman kami kasama yung boss namin sa company. Ayun po, talagang sobrang saya po nilang kasama. Lalo na po yung mga katrabaho kong hapon, tapos yung boss namin, tsaka yung isa kong kasamang senpai. Ayun, at madali ring makisama. Yan yung maganda sa mga hapon din eh. Lalo pag nag-aaya ng inuman. Parang sila, parang good vibes. Yun yung guys, kagandahan. At ang nangyari nga, pag gising ko kanina umaga, medyo late na rin. Nakaramdam din kasi ako ng hilo dun. Simulang kagabi na uminom din kami. Kaya ayun, sana meron pa ulit next time pag bonding kayo namin, mga ganun. Yung bonding kasi namin, lahat ng mga staff kasama. Pati rin ako, kasama din. Yun din kasi yung celebrate pagka bago matapos yung taon, yung bonding kay.
Yun din kasi yung culture ng mga Hapon din eh. Nagkakaroon sila ng mga celebration, mga party, minsan pagkatapos ng trabaho. At ayun lang naman, pag celebration, hindi rin talaga mawawalang inuman sa kanila. Kasi ang mga Hapon, kilala natin sila na na mahilig uminom ng mga beer, ganun. Buti na lang naubos na tong isa kong Fabcon. Nakabili ako ng isa pa. Bali, yung natira dito, ipaghahalo ko na lang dito sa bago. I-try na lang natin pagbabago pagkatapos nating labhan ito. Saka lang natin siya ipasok dito sa may washing machine. Meron naman kasing lalagyan ng Fabcon dito. So, ayun. Ito na yung bago. Tapos ito yung naiwan pa. Pagsama ko na lang. Time check muna tayo. 4:45 na ng hapon. So habang may oras pa tayo ngayon, lalabas-labas muna tayo kung saan tayo pupunta. Bale, naisip ko na rin na magkape muna kung saan meron dito yung talagang masusulit natin. Ayun, magpapike lang tayo papunta ng Eki para makasakay tayo ng train. Weather check muna tayo, 18 degrees Celsius po. Talagang masarap magkape ng ganitong oras, lalo na malamig ang panahon. Tapos iinom ka pa ng mainit na kape. So ayun po, dito na ulit tayo sa Cochin ngayon at naisip ko na lang na magkape dito. At dito nga pala tayo magkakape ngayon guys, dito sa may Hoshino Cafe. Dahil masarap yung kape nila dito. Ang alam ko meron din silang branch sa Pilipinas itong Hoshino. Tara, puntahan natin. So papasok lang tayo dito sa Kurowa, tapos aakyat tayo sa may second floor. Dahil nandun yung mismong shop ng Hoshino. At hanapin na lang natin yung escalator. So dito na tayo guys. At papasok na tayo dito sa Hoshino Cafe. At sa Shiburi tayo magkape ngayon. So ito pala yung mga menu nila dito. At marami kayong mga choice ng kape dyan. At ito nga yung gusto ko, yung pancake. Ayan. Ito na nga, mamimili na tayo ng kakainin natin dito at may inom na kape. So dito nga pala marami kayong choices na pagpipilian dito, lalong-lalo na yung kape. Ang maganda kasi dito, yung ibang mga kape nila dito, mabibili mo lang sa murang presyo. At ito nga rin pala yung bala kong kainin, ang double pancake nila. Sa next page naman, dito naman makikita yung mga iba't ibang klase ng pasta kung ano yung gusto nyong kainin. Meron din silang omurice dito at saka hamburger rice. Meron din mga sandwich at iba pang mga pagkain. Ang pangalan nga pala ng coffee shop na to ay tinatawag na Hoshino Hand Drip Coffee. Tapos dumating na rin pala yung order ko na pancake. Yan po, double pancake nga pala yung binili ko. Tapos kasama itong cafe ole na kape. Medium size nga pala yung in-order kong kape, tapos hot pa. So ito na nga, lalagyan ko na siya ng maple syrup dahil ito yung nagpapasarap sa pancake natin. May mga ibang choices naman sila kung anong syrup na gusto mo, pero ito na rin pinili kong maple syrup.
Yun, time check muna tayo. 7:15 na ng gabi. At pauwi na tayo ng bahay. Bali, kakatapos lang nating uminom ng kape sa may Hoshino. At ang masasabi ko, masarap pa din yung kape nila doon. At may re-rate ko siya ng 10 out of 10. Dahil na rin na, na fresh pa yung coffee nila. Tapos hindi pa ganun katamis. At sakto lang yung timpla. Kaya yun yung nagustuhan ko na medyo may kapaitan din yung kape nila. Kasi mas mahirap naman po guys pag umiinom tayo ng kape na sobrang tamis. Kaya mas maganda pag umiinom tayo ng kape na na medyo mapait talaga. Kasi yun po yung yun po talaga yung nakaka-relax sa katawan ko, yung pag-inom ng kape ng mapait. Though cafe only naman po yung in-order ko kanina, kaya hindi po siya ganoon katamis. Kaya yun po yung best choice para po sa akin na uminom ng kape. At sa mga pagkain naman na natikman ko kanina, talagang masarap din guys. As in, nabusog pa nga ako sa pancake nila. Tsaka yung pancake talaga kasi nila doon, napaka-fluffy. Kaya talagang sobrang sarap. Tapos sasamahan mo pa ng maple syrup, yun yung kagandaan sa pancake pag kumakain tayo. Tsaka naman kumain rin ako ng club sandwich kanina. Yun yung masarap din. Kaya talagang worth it yung pag-inom natin doon guys ng kape. At sobrang nabusog ako. So para po sa akin, i-rate ko siya ng 10 out of 10 dahil good service po sila doon at masarap ang doon, masarap ang kape nila doon. Talagang perfect na perfect po sa mga sa mga mahilig uminom ng kape. At sa mga coffee lover dyan, ito po yung suggestion ko na pumunta kayo sa mga coffee shop tulad ng Hoshino Coffee Shop. Dahil meron na po kasi silang branch doon sa Pilipinas. So, perfect po ito kung gusto nyo pong mag-chill na uminom ng kape. Ayun po. Time check muna tayo. 9:16 na ng gabi. So, bago ako umuwi ng bahay, namili pa ako saglit sa Shimamura. At ito nga pala yung pinamili ko. Namili kasi ako ng medyas ko. Ayan, 3 pares na po ito. May black and gray, tapos ayun, iba-ibang kulay. Tapos itong isa rin. Ayan, bali 3 pares siya dahil karamihan dito sa karamihan ng medyas ko dito ay halos butas-butas na po lahat. At nakabili ako sa halagang 590 yen lang po na 3 pares na medyas, which is mas mura po para mapalitan ko na rin po yung mga butas-butas na medyas ko kasi pinagtitiisan ko po yan habang namamasyal po ako or pumapasok ako ng trabaho, laging may medyas. Dahil nga nakasapalos po ako palagi. So ayun, thankful na rin ako na nakabili na rin ako ng bago kong medyas para may magamit tayo pagka pumasok tayo sa work at makagala din. Okay po, bago tayo magpahinga, may magpapa-shoutout nga pala. So bale, isa-isahin ko sila at sa mga hindi po mababanggit dito, mag-comment lang po kayo dito sa video ko para sa susunod na vlog natin i-shoutout ko po kayo ulit. Ang una, shoutout po kay Rafael Trinidad 9423. Shoutout po sa inyo from Canada. Salamat po sa panonood ng aking vlogs. Next naman po mula sa idol natin na si Makulits Vlogs. Ayun po, shoutout sa iyo ulit, Kois. At thank you sa pagsuporta ng aking vlogs. Sa mga hindi po nakilala sa kanya, isa rin po siyang vlogger dito sa Japan. Tulungan po natin siya. Sana po mag-subscribe po kayo sa channel niya. Maraming salamat po sa inyo. At support lang po tayo sa kanya. Talagang isa rin po ako sa sumusuporta sa kanya. Then next naman po mula kay Julito Liklikan 6015. Ayun po, shoutout po sa inyo, sir. Maraming salamat po sa panonood ng aking vlog. Shoutout na rin po dyan mula sa New York City. Sana all po nasa New York. Balita ko po, masarap daw po yung pizza dyan sa New York City, sa mismong Manhattan, sabi po nila. At bukod po sa pizza, ano pa pong masarap na pagkain dyan na makikita sa New York? Comment naman po kayo dito, sir. Shoutout rin kay John Senpai 1202. Isa ito sa pinapanood ko sa TikTok. Ito po yung account niya sa TikTok. I-follow nyo na lang po siya. At ito po yung YouTube account niya sa baba. Ayun po, shoutout sa iyo, Senpai dyan. Ingat po kayo lagi dyan. Sana someday, Senpai, magkita rin tayo sa personal kasi magpapa-autograph ako sa iyo. Kasi as in talaga, lagi ko siyang inaabangan sa TikTok. Talagang yung mga content niya kasi nakakatawa.
Pati ako natatawa sa mga ano niya, sa mga vlog niya. Yun, salamat po sa pag-notice sa akin, senpai. Ingat ka lagi dyan. God bless you. At shoutout naman po kay Ma'am Arnie Manguera 3429. Hello po. Thank you po sa panonood ng aking vlogs. Ingat din po kayo lagi dyan. At shoutout na rin sa asawa nyo na si Sir Marvy Galang. Thank you po. So ayun lang po, para po sa mga gusto magpa-shoutout or sa mga hindi ko pa nababanggit na hindi ko pa na-shoutout, mag-comment lang kayo dito sa vlogs ko. At gagawin ko yan ulit sa susunod na vlog ko. But anyways, magsasagot lang tayo ng mga sagot dito sa comment. Ito mula kay WRES channel. Ang sabi niya, hello, so Ginito, pwede ba gawin mong monthly ang YouTube earnings stats mo? Medyo detailed sana, kasama CPM, RPM mo, at saang mga bansa ang mga viewers mo. Thanks. So okay po, siguro papakita ko sa inyo yung isa kong content dito, kung magkano yung CPM, RPM ko, kasi hindi ko siya maano lahat sa sobrang dami ng vlogs ko. Pero sige, unahin na lang natin ito kung saang mga bansa yung mga viewers ko. At ipapakita ko sa iyo yung top 3 ng viewers natin mula sa ibang bansa. Okay po, ito yung top 3 ng bansa na galing sa mga viewers natin for the last 28 days or isang buwan. Ito po, top 3. Ito pong third place ay mula po sa Japan na mayroong 11.7% na nanonood sa ating channel. Tapos second naman po mula sa United States, ito po 15.2%. At syempre, ang top 1 natin mula po sa bansa nating Pilipinas. Okay na po yun guys. Hindi ko rin kasi in-expect na mayroon palang mga taga-ibang bansa na nanonood sa ating channel. Ang masasabi ko po na sobrang thank you po sa lahat ng nanood. Para po sa mga hindi Pilipino na nanonood ng channel, ang masasabi ko po ay thank you so much. Then next naman yung sinasabi niyang CPM or RPM na kinikita ko. So meron akong isang video dito at ipapakita ko sa inyo dito sa baba. At ang title ng last vlog ko ay ang pahinga ko ngayong weekend. For the meantime, ipapakita ko muna sa inyo itong RPM or revenue per mille. So, ang bili nga pala, ibig sabihin yan ay 1,000 yan. Or sabihin nating revenue per 1,000 views, yun po yung ibig sabihin ng RPM. Yung nakikita nyo pong revenue per 1,000 views or revenue per mille, nasa po siya, nasa $5.17. Bali, meron pa tayong views na 398 po nakalagay at hindi pa po siya updated. So kapag kinompute natin yan or sabihin natin i-multiply natin siya dito, ang total revenue ko sa ngayon ay nasa $2.06. Tsaka po ang RPM ko hindi po sila pare-parehas kada vlogs ko, kaya sa tuwing nagche-check po ako, iba-iba po yung RPM ko palagi. Hanggang dito na lang muna tayo, at bago ako magtapos, wag niyong kakalimutan mag-like, comment and subscribe sa aking YouTube channel at hit nyo na rin yung notification bell button para lagi kayong updated. Hanggang dito na lang tayo at abangan nyo na lang ang susunod na vlog ko.